mga kaigsuunan o kaparentihan, maayong buntag sa inyong tanan. Match nga gusto kong magtagalog or English, pero murag kampante ko magpinsaya karong buntaga. Hopefully nga makashare ko something na makatabang sa atua. Kay ako na sayod usab nga kung mawad-an ka o mahal sa kinabuhi, murag sakit man na sa dughan nga imong pation. Sa libro sa Hebrehanon nagaingon man nga furthermore na atay ginikanan diri sa kalibutan nga atong girespeto, dapat po natong respetuhon ang amahan sa atong espirituhanon. Kaya ang ato ang kinabuhi duha man dunay espiritu o doon na po'y lawas. Ang amahan sa atong espiritu dili man ang atong mga ginikanan, kay dili man na siya mamugna, kay exist man na siya for a very long time. Ang amahan sa ato ang lawas, ang atong ginikanan. So, ang amahan sa atong espiritu, ang atong amahan langitnon. Kaya nga sakto nga maingon tag mga igsuon, kay mga igsuon man itang tanan. Pero dili sa kalibutan, doon naman tayo mahimo tang paryente, pinaagi sa dugo, itawag sa balaod na consanguinity o affinity. Kanang magninyo, laing pamilya to another pamilya becomes pamilya, relasyon sa pamilya through affinity. Unya mahimo na tang pamilya, kaya nga akong asawa Dilion Madriaga man. So pamilya ta, kaya nag-inom ko nga kaparentihan. Okay? Sa libro, sa Old Testament sa Biblia, doon na din sa nangitawag nila o kanang Ecclesiastes, kung sa kaniadtong pinulungan, the preacher, mura o kanang usa ka pastor nga naghatag og usa ka sermon. Familiar man tingali mo ni ani na sa Ecclesiastes Kapitulo 3 na nag-ingon na to everything there is a season and a time to every purpose under the heavens. Then nag-ingon siya nga a time to be born. Dili man tang tanan ipanganak at the same time. Doon na tayo kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon na kanus ata ipanganak. Then nag-ingon pa siya nga a time to die. Buti pasabot, naapod ay tayo oras o panahon nga muhawa ka sa kalibutan. Wala ta masayon kung unsang pamaagi. Usahay, usa ka aksidente, usahay matugra ka. Usahay daghang mga pamaagi pero tanan ta mamatay gyud ta. Okay? So bisan pag-unsa nato kadato, bisan pag-unsa ka adunahan sa kalibutan, kung imo naging oras nga kuhaon ka, muhawa gyud ka. Subuti pasabot, dili gid siya dapat tang malisang kung ta kita muhawa. Pero natural na siya nga experience nga malisang ang usa ka tawo kung dili pa siya preparado. Mura ba na siya magkuha kag exam sa kolehiyo o sa eskwelahan? Kung nag-prepare ka, nag-study kag maayo, di man ka mahadlok pag naana ang exam. Pero kung tanaw-tanaw na TV, suroy-suroy ra ka, pag-abot ko na sa panahon, malisang yun ka. Kay kabalumang kang di ka kapasar. Kaya di man ka preparado. Imo naman po na. Dili po pwede nga ang laing tao mag-study para sa imo. Ikaw maging na. Nag-ingon dito sa libro sa Korinto, 1 Korinto Kapitulo 15, nag-ingon siya na for us in Adam, dahil kay Adam,
tanan mamatay. All die. Pero pinaagi po kay Kristo, ingon din siya nga, all will be made alive. So, dili kaayo na akong gitry o kanang recall or remember kay dili man ko nagdako sa buwanga na ma-remember na ko si tata. Tata man po ang ako ang angga katong grow up ko. But no one remembers or knew that anymore kay tata manggod, pwede babae, pwede lalaki. Sa among pamilya, daghang po ang tata. Unya, para ma-distinguish kinsa nga tata, ano siya nga katong tata nga gwapo. Ako to siya. Joke lang. Okay. Norman pa lang ako ang pangalan. Yung sila nga si Tata Norman. May baro din sila nga si Norman to. Okay. So, akong gi-try og recall kung makahinumdum pa ko niya. Di naging ko makahinumdum. Mga ako yung mahinumduman. Si Sir Jimmy, nigko gimi sa una. O si Lani. Okay? Kailan naging mi anak kaayo. Ay, ma-remember pa yun na ko nga nag-apply me og mission together ni kanang Sir Jimmy. Yan. Okay? Yan. Kanang but I know kaning Madriaga o kaning Dilion na clan sa simbahan, ako na siya nga pamilya. Kadaghan na sila pag mag-meet nimo. Okay? Naapa si Ipin. Okay? So, tanan gid ita nga mga matay. Pero dili kita dapat kanang magsugo kay moabot gid siya. Dapat tang malipay kay hagdanan o dili hagdan, sorry, ganghaan siya sa buhi nga walay katapusan. Kay mortal man ta, ang gusto sa Ginoo nga maparihat ta niya, unya siya kay immortal man siya. Ang usa ka immortal, dili na mamatay, dili magsakit, bisag unsay imong buhaton, dili na kani siya matablan sa iyahang pinaaging lawas, kay immortal man siya. Ug mulive ni siya forever and ever. Pero kung dili ta mamatay, dili man ta mahimong immortal. Kung mangutana ko ninyong tanan sa inyo dinhi, kinsay gustong mabuhi sa tibuok kinabuhi, walang gid siguro mingon og dili ko, gusto kong mamatay na. Tanan na ako gusto gid mabuhi magid ta. Kaya lang dili man ta mahimong immortal kung di ta mamatay. Kay agianan man siya. Kay mabanhaw man ang pagkabanhaw, usa ka ganghaan para mahimong immortal. Pero kung mangutana ko ninyo diring tanan karon, kinsa may gustong mamatay para mahimong immortal? For sure, wag mo taas og kamot, kay mahadlok mo ta. Pero that is really the way. And Christ made it possible. Siya may una. Mo man ang reason nga ning ari sa kalibutan para ang nahimo ni Adan o ni Eva nga mahimong mortal sa kalibutan, iyahang mabayran para tanan mabanhaw pag-usab. Kaya lang, dili po, buot ipasabot nga mabanhaw tang tanan, nga mabanhaw ta at the same time. Doon na po'y mga kinsay mabanhaw mauna, kinsay mabanhaw ikaduha, o kinsay mabanhaw sa sunod. Doon na po siya plano. Depende sa ato ang binuhatan diri sa kalibutan. Although ang pagkabanhaw regalong libre, walay bayad, wala kay pagahimuon. Pero ang klase sa atong lawas nga atong mabatunan magdepende sa unsay imong kinabuhi karon diri sa kalibutan.
Kaya si Pablo nagaingon sa 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 40 ngadto sa 44, naingon siya, there are celestial bodies and bodies terrestrial. Subot ipasabot, katong mga nagsunod, nag-choose sila magsunod sa Ginoo, sa hibaw-an nilang mga kautusan sa Ginoo, kapag mabanhaw sila, ang ilahang lawas will be based sa ilahang ginabuhat diri sa kalibutan. Dili pinaagi sa pag-ampo sa laing tao. Dili pinaagi sa kakugi sa laing tao. Ikaw ang nagahimo sa imong mahimong kinabuhi sa sunod na kinabuhi. Kay kung pananglitan, ang basihan, wali basihan sa laing trabaho, laing kinabuhi para sa imo, mahimong unfair ang Ginoo. Kung pananglitan, kung pinaagi sa pag-ampo, ang tao makabaton o kinabuhing dayon, ang kinabuhing dayon will be para lang sa mga adunahan. Kay makapagpag-ampo man ko, magbayad ay kong sinig ampo, buhim-himo din ako kada adlaw. Unya karon kung wa ko'y kwarta, uy, makaampo para sa ako. Dili ko mabanha og kanang sakto. So para sa adunahan ang kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon depende sa atong kinabuhi karon sa kalibutan. Dinha ang basihan. Si Sister Tata, humana ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang Ginoo na ang muhatag sa iyahang mahimong iyaha, sa iyang binuhatan diri sa kalibutan. Kay human naman ang iyang kinabuhi. Pero ang atong kinabuhi, wala pa ni undang. Naa pa kay choice. Either magbag-o ka karon or magpadayon ka. Imuha na siyang imong decision na imong himuon. Para pag-abot sa panahon, di yung ka magmahay sa Ginoo. Kay mo umay imong gitanom, maura po'y imong anihon. Ang ihatag lang sa Ginoo kung unsang regalo ang iyang ihatag sa atoa. Munang karon sa akong kinabuhi, sa ako nga personal, kay ako maning desisyon. Ako nagdesisyon na musubay o musunod sa iyahang mga kamanduan. Kay gusto nako mamaako ang kinabuhi na iyahang gipareparar para sa ako. Sa pagtapos, ako maghatag sa usa ka istorya nga dili ni siya tinuod pero makakuha ta og usa ka gwapo nga prinsipyo. Kini siya matungod sa duha ka mag-amigo. Ang usa ka adunahan o ang usa ka maayo muhimo og balay. Known ni siya sa kadaghanan sa katilingban na maayo gid siya muhimo og balay. So daghan siya yung amigo nga kanang dato nga mga balay nga gitahimo siya gyud ang pahimuon kay maayo gid siya og pulido muhimo og balay. So sa kaadlaw kining adunahan giduol niya ang iyang amigo. Ingon siya, pre, nagpahimo ko last time og usa ka balay. Walay problema sa pila ang gasto sa balay. Kay ako ning igasa sa akong pinakasuod nga higala. Ako lang kang bayaran kung pila ang akong bayaran sa imuhang labor nimo. Walay problema sa material. Mao ni siya. Ihimo ang balay, kanang himo og kanang description sa balay. Unya, i-compute pila ang material, akong ihatag sa imo ang kwarta, kay muhawa ko, manglangyaw sa ako, sulod sa unong kabulan. Pag-uli na ako na dayon kang bayaran sa labor. Ayaw problema sa material.
Sumala, iyang i-compute. Sa 20 million pre ang material. Sige pre, itagaan siya 20 million. Mahawa ko pre ha. Pagbalik na ako, i-compute pila ang akong ibayad ninyo. Samtang nawa ang iyang higalang adunahan, natingkal siya. Yun siya nga, ito na nakita ng siling. Ako ba ng kubiran o nindot kaayo nga siling, kanang mga trasi sa ilalom, ay pwede na siyang kukulampir. Di na siya makita. Nya pas lang nako ang siling. Nya ang kabilya. Siya nga, kaniman ang saktong kabilya. Ay ako na siyang tayupion. So, tinuod, substandard yan mga di pamalit ng mga material, iyalang kubiran o nindot kaayo. Di mo na makita sud. So karon mo yung ihimo. Katong mga makita, puro ito mga pulido. Pero itong mga nakatago, puro ito na yung mga tayupi. So, bukod sa naa siya madawat later on sa iyang labor, nakapagit siya kickback sa material. Tuod man, after 6 months, pagbalik, iana ang iyang amigo. Pagtanaw siya amigo, pagkalinduta sa palay. Uy, kasi siyempre di magkamutanaw sa suod katong nakatago. Siya nga, pre, kalindut sa balay, pre. Dahil siya nga, pero may ako ang bayaran ni Manat, ito nga ako, pre, 10 million. Siya nga, may problema na, pre. Siya nga, pre, ni ana ang yabi, sa imong balay. Siya nga, imuhan lang ng yabi, pre. Siya nga naman, ikaw mo na nga akong pinaka-suod nga higala. Imo na nga lagbalay, pre. Naunay siya. Lingon din siya na sayang. Kung kayo pala itong ako, nindot itong sa sulod. Katawanan siya nga istorya. But sometimes, kita na nga tao, ang atong lawas o ang atong espiritu, gihatag sa Ginoo sa ato. Ang gusto niya, nga ato ang himuon siya para sa ato rapon. So ako, magapamangatuod sa inyo ha, nga ang atong amahang langit ng buhi, o si Hesus Kristo buhi. Siya ang atong Savior o ang atong Redeemer. Pinaari kaniya mabuhay tang usap. Although mamatay ta, pero assurance, mabuhay ita pag usap. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.